Mga kapatid, maulang hapon po sa inyong lahat. Itong ano ba to, Honda? Honda Civic. Ang plano dito na may-ari, top overhaul lang. Ganun nga po ang nangyayari palagi. Kapag nabuksan mo na yung makina, doon natin malalaman na matindi na pala ang problema. Sabi niya, top overhaul lang, lumalabas na raw yung langis doon sa gilid. Yun ang sabi ng may-ari nito. Totoo ba? Maraming langis na lumalabas sa gilid. Ayun, doon. Ayan, maraming langis. Pero, ang talagang problema po nito, mga kapatid, ito'y for general overhaul na. Yung langis umaakyat na po sa piston. Tingnan niyo po. Tingnan niyo yung galaw ng piston na yan, oh. Sigurado, napakalaki na ng clearance niyan doon sa kanyang cylinder wall. Ngayon, yung langis na lumalabas po na yon ay galing na doon sa piston talaga. Siguro, maluwag na nga rin yung ano nito, yung mga cylinder head bolt. Kaya nagkaroon ng clearance doon, or malamang bengkong din ng cylinder head nito. Kaya talaga ito, for general overhaul ang mangyayari. Inunahan ko na ngayon dito sa vlog na magawan to ng video para kung nanonood man sa amin, yung may-ari nitong Honda Civic na to, malaman niya talaga na bago pa namin ibaba yung makina nito ay talagang kalug na ang piston. Kumisan po kasi ang nangyayari, gagawin namin, hindi naman naniniwala yung may-ari dahil nga wala siya dito. Buong akala niya, cylinder head lang ang problema, yung pala talagang sira na yung makina niya. Ito, nakakabit pa po yung block, nandiyan pa sa mismong makina. Kakalugin namin yung mga piston. Sige, isang kalug pa. Oh. Ayan, tingnan nyo. O, dito ba sa kabila? O, ganun din, oh. Nakikita ba, Glenn? O, ang lakas, oh. O, katok na yan, eh. Sige, lakas mo, ha. Ito po yung tinatawag na katok, eh, oh. Kabila. Dito, hindi natin mag-serve. Hindi natin, kasi may langis. Ayan, to, biti lobstick yung langis, oh. O, so yun po, katok na po ito. Sa may-ari po nito, kung nanonood po kayo sa akin, ayan po, pinakita namin sa inyo yung kondisyon ng inyong makina, due for general overhaul na po ito. Pero, hindi ko muna ibababa hanggat hindi po kayo nakakarating dito para kayo po ang huling magdidesisyon. So, dapat dito to, engineer. O, ngayon, mag-ano ka pa, thread. O, may thread na to, Mababaw pa. Hindi naman to persado itong pivot ball. Basta ang importante lang, yung base nun. Na dito mo siya talaga mailagay. So, ganyan ang mangyayari. At ito, matibay ito. Tabasin mo pa to? Hindi, sir, lalagay ko rito ng plate na ano po. Ayun, para tutukod dito. Ito naman ay pinaka-flooring niya lang, para mas matibay. So, ito po para sa Toyota Avanza na manual transmission. Naputol yung kinakabitan ng pivot ball na aluminum na baak siya. So ngayon lalagyan naman namin ng bakal na. Pero dapat pinturado to. Engineer, kasi kakalawangin to So ilubog natin sa primer tapos pinturahan. So ganun na mangyari. Tapos yung habang ginagawa mo to, dapat nasa iyo na rin yung bagong release bearing at saka yung fork. Kasi dapat namamantay ngayon yung fork mo. Pagka ginalaw mo yung fork na gano'n, namamantay lang siya, hindi yung tuhod. Makikita mo naman papakita ko sa mekaniko yung Hindi, tawagin mo ako, pagka ano natin. Sayad pa rito. Dito, yun. Yung height dito, sinisilip ko, dapat kasi itong release bearing, hindi siya talaga nakaganon. Ganyan. Tapos konting tulak lang. Ganun lang naman yan makakakambyo ka na dapat Kaso pag ibinalik ko, tumatama Kuha mo. Yun tumatama. Ayun. Hindi naman pwedeng nakaganon, lampas na siya Pantay diba? Lang yun. Yung pinakatodo niya, pantay lang na ganyan. Tapos ganon. Yun lang, may tama pang konti. So, bawas ka pa. Pwede namang bawas ng konti dyan or dito. Magbawas ka na rin konti. Para doon sa may-ari nito, pag nasiraan ulit kayo, binawasan namin yung fork. Konti dito, konti lang. Bawas siya dyan. Saka dito. Ito na mga kapatid yung ginawa naming remedyo rito. Kasi itong mismong nilalagyan nitong pivot ball na aluminum, naputol yan. Hindi ko alam kung bakit. Pero meron na rin kasing instance na nangyari to
sa katatanggal nila nung pivot ball, nilagyan ng magic washer, nung hinigpitan, tinodo ang higpit, naputol. Ito kasi hindi na talaga maiwe-welding ng maayos yung aluminum. Kaya ang ginawa namin, ito, piyesa to. Mga kapatid, piyesa yan, gawa na yan ni Engineer Tolitz. So matibay yan, nakatornilyo dito, tapos nakalapat itong plate namin na pinabricate ni Engineer Tolitz. Kaya ito talaga matibay. Kasi ito bakal na mismo. Shafting ng center link. O shafting ng center link. O ganun siya katibay. Nag-tap tayo. Nag-hand-tap kami, tapos nilagay itong pivot ball. So yung pa rin naman, na natatanggal pa rin siya in case na kailangan nating mag-adjust. Pero dito kasi makukuha mo na yung adjustment eh. Pagka inilagay mo na tong fork na to, makukuha mo na yung adjustment niyan pag ilagay mo to ngayong release bearing. Yung nakaraan po kasi, kaya tinow itong Avanza na to, yun nandoon sa lifter, kasi tumukod ng husto yung itong release bearing doon sa clutch niya, sa pressure plate. Kaya dulas yung lining natin. Hindi pa kumakambyo, nakatukod na yan. Ngayon ito, engineer, yung iba nagkakaproblema, tama naman yung alignment nila dito, kaso mali yung repace nung flywheel. 'Di ba? Ang gusto natin, yung pinaka-diaphragm spring niya, pantay talagang ganon. Pag pantay kasing ganyan, yung diaphragm spring mo, halimbawa, yan, natignan nyo mga kapatid. Pag pantay na ganyan, at konting tulak lang nitong release bearing, kakambyo na yun, bibitaw na. Pero pagka medyo nakalobo yan, nakaumbok na ganyan, matagal yan bago kumambyo kasi itutulak mo ng malayo eh. Diba? Tutulak mo ng malayo yon bago maghiwalay yung pressure plate saka yung lining. Kaya yun yung tumitigas yung clutch eh. Kaya nga ang ginagawa natin, itong pivot ball, nilalagyan natin to ng washer para ang mangyari, umangat ito ng konti at kaunti na lang yung travel nung natin, nung release bearing. Anong gagawin mo ngayon para doon? Kasi sinasabi natin, i-repace. So bago kalasin ni Tone, pakita mo si Tone, yung tagahawak natin. Para kang Star Wars ha? Ano tawag ka dyan? Ha? Doon sa Star Wars. Oh. So, ang gagawin mo to bago kalasin yung flywheel, pakita mo muna kay Engineer Tolitz kasi dapat ganun. Pantay lang. Pantay. Baka mamaya, nakaganon yun, hindi ngayon alam ni Engineer Tolitz kung saan siya babawas. Nasa torno pa rin po ang buhay nito para maibalik natin yung talagang adjustment nito. Habang ini-explain namin sa inyo yung ginawa ni Engineer Tolitz na to, ngayon ito, ipapakita namin sa inyo one by one. Nung nasira pa lang to, putol yan. Tapos nung ginawa na ni Engineer Tolitz itong pyesa na to, pyesa to ha, hindi ito madaling gawin. Talagang pinag-isipan ng engineer yan. Kaya may bayad to, mahal. Doon sa may-ari, babayaran mo to si Engineer Tolitz ha. Tinorno yan. At ayan na po, ito na nga po ang kinalabasan ng pyesa natin. Ayan. Yun nga lang, kailangan, pagka binuo nyo na to, lagyan mo rin to ng silicone. Ha? Bakit? Kasi ito, kinakalawang yan. Sinadya nung Hapon, nung nag-design na puro aluminum to para wag kalawangin to. Kasi pag kinalawang to, baka hindi mo na matanggal yung pivot ball. So, ang gagawin naman natin dito, pag i-assemble na, lagyan mo ngayon to, balutin mo to ng silicone. Para kahit pasukin ng tubig yan, hindi niya papasukin yung thread ng pivot ball. Tone, sagot mo na yun ha? Yes, sir. Okay, sige. Engineer, anong problema po nito, sir? Ito nang aking ang kausapin mo at hindi naman Kuya. mekaniko lang. Problema, paliwanag mo kay bossing. Anong problema, kuya? Yung Kuya Rans. Aba, tanggal na yung yung panel Confirm yung kung cluster talaga ang sira kasi Oo. pag sinasalpa ka ng scanner, gumagana siya. Yung Cluster. Oo. Panel gauge. Oo. Ngayon, pag Ganyan, hindi nakikita, walang ilaw. So ngayon walang ilaw. walang ilaw. Wala rin yung yung mga reading niya. So yan nga kasi ang sakit ng ng Toyota. Oo, yung panel sa edad nito, pati yung mga Innova, yung mga Fortuner. Toyota. Oo, basta Toyota. Bili ka nun, mura lang yung mga scanner na ganun, 1.5, 2,000. So, bibili ka ng buong magkano? 12 raw sir eh. Oo, kasi na-try nyo, pag nilagyan ng scanner, gumagana. Parang O, bumili. yung utak niya na doon na lang. I-try mo lang kasi wala namang mawawala, mura lang naman yun. Pero kung nakatulong, marami tayong matutulungan na nanonood nito, Dati pinapalo ko, gumagana. Pinapalo ko dito. Oo. Tapos wala na naman. Tapos pag sa lubak, nagpameron. Tapos wala na naman.
So yun, try nyo muna. Panel gauge po talaga yan. Oo. Marami na kaming chinek up na ganyan dito eh. Pare-parehas, puro Toyota, puro Toyota. So, hindi naman pwedeng magkaroon ng problema na isang wire na puto, lahat sila. Oo. Hindi na yung gagana sa ano, no? Oo, panel gauge talaga. Start ko muna, Glenn, ha? Tignan ko kung one click na to. Ayan. Okay. Mga kapatid, okay na po itong Starex na to. Galing din po ito sa isang shop. Diyan po sa parting south. Medyo namroblema yung may-ari kasi medyo naparami na yung gastos niya. Hindi pa po naayos yung problema. Ang problema po kasi nito ay tumatapon po yung diesel. Teka muna, patayin ko muna yung engine para ma-explain ko po sa inyo na maayos. Okay. Ang diesel po nito ay tumatapon doon sa kanyang injection pump. Tumatagas yung diesel doon sa oil seal ng injection pump. Kaso hindi kaagad nakita nung pinagdalang talyer. Kaya ang nangyari po, napalaki ang gastos niya kasi low power din po ito. Dapat kasi, kapag meron talagang mga leaks na ganyan o kaya yung diesel tumatapon, hanapin nyo muna yung problema na yon para hindi magpaulit-ulit yung inyong diagnosis. Ito po kasi ay nasira yung oil seal doon sa injection pump. Kaso, electronic yung kanyang injection pump. Alam ng mekaniko na mahihirapan siya doon, kaya tinanggihan na niya at pinadala na po dito sa Autoruns. Kasi tayo naman ay humahawak ng mga ganyang klaseng kaso, yung tungkol sa injection pump. At dahil nga po sa electronics ito, ang ginawa na lamang po natin doon sa injection pump nito, ay pinalitan natin mismo kung ano yung tumatagas na oil seal. At napakadali lang po ng naging trabaho doon. Ang mahirap lang ay magkalas. Kasi sa mga Starex, ang dami mong kakalasin talaga. Nasa ibabaw lahat yung kanyang mga pyesa na nakaharang bago mo makuha yung injection pump. So yung reklamo ng may-ari nito na malakas sa diesel to at low power, naayos na po natin dahil kinalibrate na rin po ni Chip yung mga injectors po nito. Ito po ay 2.5 diesel, D4VH. Katulad din po ito nung mga makina ng ilang mga Mitsubishi, pero ito po kasi ay electronics. No? Ito po ay gumagamit na rin ng computer, meron na siya. Yung ibang mga Starex na mas mababa dito, yun yung mga naka-manual na injection pump at naka-timing belt. Ito, naka-timing belt din po ito. Ang isang winori ko dito, nung tumatagas yung kanyang diesel doon sa injection pump, pwede kasing mabasa ng diesel yung kanyang timing belt. At marami pong case na ganun sa mga 4D56, sa mga Starex na mga lumang engine na naka-injection pump, na naka-timing belt. Yun ang nagiging problema, kaya napuputulan ng timing belt. So ito, chinek naman namin, hindi naman nabasa yung kanyang timing belt, yung maliit lang, pero nalinis na yun, nahugasan na yun, at nung ibinalik na nga po namin ito na maayos na, at tapos na rin po yung problema niya doon sa pagtagas ng diesel sa injection pump. Malapit-lapit na itong electric aircon para sa Honda CR-V, Generation 2 po ito. Natapos na namin lahat, yung doon sa conversion alternator, at ito nga, napalitan ko na rin ng condenser. Ito na yung kasama doon sa supplied, doon sa kits na inilagay namin itong kanyang auxiliary fan para po dito sa condenser nitong electric aircon. So ngayon, nagwa-wiring na lang din naman po kami at aayusin na natin, pagaganahin na natin itong Honda CR-V na naka-electric aircon. Medyo namumroblema lang kami kasi itong kotse na to, itong CR-V na to, pagdating dito sa amin, para tong poste ng Meralco, Kajun. Yung kanyang mga kuryente, kung saan-saan, parang spaghetti pababa at pataas, no? Parang, poste ng Meralco at sinabayan ng PLDT, ganun katindi. Kaya ngayon, inaayos pa lahat ng electrician natin kasi baka mamaya masisi sa atin yung problema. Baka magkaroon ng short circuit dito, maisisi pa dito sa ating electric aircon. So, kumusta yung vacuuming mo dito? May leak ba? Wala na po, sir. Wala na. Opo. Nakargahan mo na to ng Freon? Wala po po, sir. Wala pa. Kasi binaklas ko yung inayos yan. Pero lahat ng fittings natin dito, kompleto na, maayos na. Kompleto na po, sir. Vacuum na lang, tsaka ligtis ulit. Ligtis ulit. Sigurado. Tapos karga ng refrigerant. Pero ito, babaguhin mo pa to? Lalagyan ko po ng bracket. Dito. Oo, lagyan mo to ng bracket na hindi sumasayad doon sa radiator to. Oo, yan, medyo nakaangat ng ganon. So yan mga kapatid, babalitaan ko kayo, kapag umaandar na, gumagana na itong electric aircon para sa Honda CR-V, siguro pag natapos na to, ito yung kauna-unahang Honda CR-V na pinakamatipid sa konsumo ng gasolina.
Kasi lahat ng Honda CR-V malalakas po yan sa gasolina. Pero dahil sa pinalitan na natin ang air conditioning system nito, ginawa na nating electric aircon, dapat makatipid siya. At naglagay tayo ng mataas na amperahe ng alternator. So yan, abangan nyo po yan mga kapatid. Siguro bukas na bukas din ay mapapagana na namin ito, mapapaandar na natin ito. At isusunod na po natin yung isang Mitsubishi Estrada po na nandyan na i-convert din po natin ng electric aircon. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. At ngayong gabi po ay huling pakikipaglamay ko sa aking kaibigan na ministro, si Ka Danilo de Guzman, na galing po sa dyan ang kanyang destino sa Noveleta, Cavite. Nakikiramay po ako sa mga pamilya na naiwan ng Kadani at umasa po kayo sa inaanak ko, si Bidan. Tumawag lamang kayo sa akin kung may mga kailangan na kaya kong itulong sa inyo dahil sila'y ulilang lubos na. I-message nyo lang ako, pasyalan nyo lang ako dito sa shop katulad ng ginagawa ng Tatay Dan, ng Kuya Dan, kapag ka-family week niya ay dumadalaw dito sa akin. Mga kapatid, magandang hapon po at maraming salamat sa inyong lahat.